Okay, so good morning, good afternoon, good evening, everyone. It's late on my end. It's 3 a.m. Actually, 3:45 a.m. in the morning while I'm recording this. And yung pag-uusapan naman natin ngayon ay ang psychological disorders. Alright? And bago tayo magsimula, gusto kong i-address yung elephant in the room. No? Maraming tao ang natatakot sa topic na to. May stigma pa rin, may mga tumatawa kapag nababanggit yung mga psychological disorders. May mga gumagamit ng salitang baliw or crazy, di ba? Nang basta-basta lang. At may mga gumagamit ng terminologies na hindi dapat gamitin like delulu, depressed, OC, ganyan, which is a bit concerning sa end ng mga psychometrician, psychologist, and psychiatrist. Technically in the field of psychology. Kaya ngayon, ang pag-uusapan natin is all of those. And please, let's keep it respectful, okay? Dahil yung mga disorders na pag-uusapan natin, siguro may kakilala kayo or baka kahit kayo mismo na may pinagdadaanan na katulad nun ng mga symptoms na yun. And it would be disrespectful to them if gagamitin lang natin yung mga word associated with that disorder as a joke, right? Okay? So let's have fun. Let's be mindful, okay? And I just want to let you know na yung definitions and everything that we will be discussing ay a bit shallow pa, no? Mababaw pa. This is the overview of introduction to psychological disorders. May mga missing dito for sure. Wala tayong paraphilia na pag-uusapan. It is because may encounter nyo to sa abnormal psychology and your professors there would be for sure interesting para pag-usapan ng abnormal psychology. Okay? So, start tayo. Ano ba ang abnormal? No? What is abnormal? Kasi think about it. Iba-iba tayo. May sobrang talino, may sobrang artistic, may sobrang obsessed sa mga hobbies nila, 'di ba? Take for example si Vincent van Gogh, 'di ba? Labeled siya as different to most people. Yung mga spelling bee champions, Olympic athletes, sila Pacquiao, 'di ba? Yan, mga ano din yan, mga different, they're all different, all of them. Okay? Yan. So what makes it different for a child na may 5,000 baseball cards at kabisado niya lahat 'yon? Weird, 'di ba? Sobrang weird niya, pero may disorder ba? Wala, 'di ba? Same with those people na naguhugas ng kamay for 45 minutes 10 times a day. So, dito pa lang, makikita nyo na being different doesn't automatically mean na may problema. Kasi kung ganun, di lahat tayo may disorder, di ba? Remember, sa personality, unique tayo sa isa't isa. So, lahat tayo may disorder. So, kailan nagiging disorder ang behavior? Kapag hindi na gumagana ng maayos sa mundo, kapag may dysfunction, kapag nag interfere na sa everyday functioning natin. And not long ago lang ito na-establish. Kasi ang earliest history ng psychological disorders ay ang pinakasimple at pinakabrutal na solusyon sa sino mang may abnormal behavior. Una ay ang ilak sila sa asylum, sa institution, away from public. No? Tapos nung 19th century, naging dominant ang medical model. Ito yung idea na ang mental illness ay similar sa physical illness, 'di ba? Kaya dapat i-diagnose and i-treat bilang medical na condition. Remember that sa history ng psychology nung mga paumpisa, right? Okay. Then the rest is history. Kaya hanggang ngayon gumagamit tayo ng terms na diagnosis, treatment, therapy kasi that's directly borrowed from medicine. Okay? Pero yung classification system mismo, sobrang tagal pa rin bago siya nagawa. Noong 1840, yan, ng US Census, yung tanging category para sa lahat ng mental disorders ay yung word na idiocy or insanity. Iisang box, isang umbrella lang, isang term para sa lahat. Parang check the box tapos yung che-checkan mo doon others kapag meron kang mental disorder that time. Ganun. Noong 1952 naman lumabas ang unang DSM. Pero hindi pa rin to grounded sa solid science. Puro theory pa lang to. Theory based pa lang lahat. Then noong 1980, naglabas sila ng DSM-3. Dito nagsimulang maging seryoso. Scientific evidence at clinical observations na yung mga basihan. And ngayon, meron na tayong DSM-5. Okay? Meron na tayong DSM-5 na ginagamit.
Okay? Yun yung merong 21 major categories and more than 350 distinct disorders. Mas inclusive na rin ang culture, gender, at age considerations. And remember na ang DSM-5 ay hindi perfect. Hindi siya tapos, no? Hindi siya basta libro. Hindi siya katulad ng mga libro na may the end. Kasi ang DSM-5 ay a work in progress. Okay? May mga criticisms na pag-uusapan din natin. Pero ito ang most widely used tool para sa classification ng psychological disorders sa buong mundo. Okay? So ngayon, basing sa DSM-5, ano ang eksaktong criteria para masabing may psychological disorder ang isang tao? So, meron tayong tinatawag na 4Ds. Okay? And lahat to ay kailangan present para matawag na syndrome. Okay? Or a group or cluster of related symptoms that are characteristic of a disorder. Hindi pwedeng i-diagnose ang isang tao at all hanggat hindi present tong apat na to. First one is the deviance or deviance. Ibig sabihin, iba mula sa norms. Pero may important note dito, deviance alone ay hindi sapat. Kailangan din dysfunctional. Okay? Kailangan may dysfunction. Nag-i-interfere ito sa everyday functioning bilang tao, sa trabaho, sa relasyon, sa pang-araw-araw na buhay. Hindi na makapagtrabaho ng maayos. Hindi na makakain, makausap, hindi na siya makapag-function ng sobra. 'Di ba? Pangatlo, may distress, may discomfort, may pain or anguish, no? Sa sarili o sa mga tao sa paligid nila. Kaya sinasabi nating nagsasuffer ang isang tao mula sa disorder because someone who is distressed suffers, 'di ba? Pang-apat, merong danger. May panganib sa sarili o sa ibang tao and madalas ito yung crucial indicator for immediate intervention. Kapag may danger, matic emergency. And ito ang pinakamahalagang point ng first D, no? Si Albert Einstein, deviant siya sa kanyang intelligence at creativity. Ultra abnormal siya, 'di ba? Compared sa karamihan ng tao. Different. Pero may psychological disorder ba siya? Wala, 'di ba? Dahil hindi ito interfering sa kanilang conditioning. Nagta-thrive pa rin siya. Wala siyang dysfunction. Naiiba lang talaga siya. Same logic. Sa ilang preliterate cultures, ang mga shaman ay nakaka-experience ng hallucinations. Pero culturally accepted sa sarili nilang society. So, as per DSM-5, hindi ito disorder. Dito, sobrang halaga ng idea na culture supersedes all. So, hindi porke weird ay automatic na disorder, no? At disordered ay hindi automatic na dangerous, right? Let's bust a very common myth right now. Kapag narinig ng karamihan ang psychological disorder, especially in the Philippines, parang yung intense na scenes sa pelikula, si Sisa, ganyan. Yung mga taong nakakulong sa institution, yung violent, unpredictable, dangerous na tao. And that's not fully accurate. Kasi yes, may mga disorders na may risk sa ibang tao tulad ng violent impulse disorder, at may mga nagdadala ng risk sa kanila like the severe depression or body dysmorphic disorder na may heightened suicide risk. Pero yung malaking part ng mga taong may psychological disorders, hindi sila mapanganib. Ordinary people lang sila na nagsa-suffer everyday. May sakit lang talaga sila. And today, yung numbers na literal na magpapaisip sa inyo ng dalawang beses is that, first one, sa isang taon, 26% ng US population ay may diagnosable na psychological disorder. 1 per 4 people. Sa buong buhay, sa buong existence, 46% ng US adults, halos kalahati ay merong kahit isang psychological disorder. And more than 46%, merong dalawa or more disorders ng sabay. Yun ang tinatawag na comorbidity. At medyo common yun, no? So, sa class ko ngayon na may say 50 na tao, statistically 12 or 13 sa kanila ay may history or currently pinagdadaanan ang isang psychological disorder. Hindi siya rare. Hindi siya out of this world. This is very much part of the human experience. And due to COVID-19 pandemic, mas naging clear yung ganitong idea because
of no human contact, disruption of everyday life, takot sa sakit, nagkaroon ng malaking impact sa mental health ng lahat. May existing disorder man or wala. The good news is, all psychological disorders are treatable and few are preventable. So ngayon, let's start going through the specific disorders. Okay? Simula sa mga nangyayari maagang-maaga sa buhay ng tao. Okay? Alright. So, unang kategory at ang unang nakikita sa tao is the neurodevelopmental disorders. Ito kasi yung mga disorder na primarily nagmamanifest sa childhood. Hindi kasi pwedeng biglang nagkaroon ng ADHD or autism by 40, di ba? Without any earlier signs. Ang neurodev disorders, marami. Dito kasama yung attention deficit hyperactivity disorder or yung ADHD, um, autistic spectrum disorder or ASD, learning disorders, conduct and oppositional disorders, separation anxiety disorders, feeding, tic, and elimination disorders, right? So, super dami nito. Dalawa lang muna ang pag-uusapan natin ngayon. Next time na yung iba, okay? So, one thing na important to know is that ang mga neurodevelopmental disorder ay may genetic component. Pero ang genetics ay hindi deterministic. Hindi siya guaranteed na matutuloy as the disorder. Okay? Kailangan pa rin ng environmental trigger in many cases. Kaya yung classic na nature versus nurture debate, applicable to. Both play as a role. Palagi. Okay? So, have you met someone na hindi makapag-concentrate kahit ilang minuto sa kahit anong tasks? Like nagfi-fidget, blurting out random thoughts, maraming careless mistakes kahit alam naman niya yung tamang sagot. May kilala ka? Kaibigan or kayo mismo? If meron, hala, lagot, unang disorder, sapol agad. Don't diagnose yourselves baka makulit ka lang or tamad ka lang or yung friend mo, di ba? Ang importante kasi sa ADHD is that hindi lang sila basta makulit or tamad. Okay? Isa siyang recognized neurodevelopmental disorder na may biological basis. Para ma-diagnose ng ADHD, ang symptoms ay kailangan present before age 12. Hindi pwedeng bigla na lang agad meron by age 25. Dapat before age 12. Sa US, ang may pinakamataas na prevalence rate ng ADHD sa buong mundo, 7.7% to 13.5% ng school-age children, compared sa global average na 3 to 5%. Interesting din yung demographic gap. Sa boys, it is parang they are more than twice as likely as girls to be diagnosed. May mga researchers na nag-argue na ito ay partly underdiagnosis sa girls dahil ang manifestation ng ADHD sa girls ay medyo iba, less hyperactive, more inattentive, at mas hindi ka pansin-pansin kasi parang mas normal naman yung inattentive, di ba? So, parang sinasabi na hindi lang napapansin kaya raw marami ang diagnosed sa boys. And take note na hindi natatapos ang ADHD sa pagkabata. 4.4 to 8% ng adults ay may ADHD across the lifespan. So, yung kaibigan mo na laging nakalilimutan yung appointments, hindi makatapos ng task, laging distracted kahit ayaw niyang maging distracted, may possibility, just a possibility, na hindi siya kulang sa disiplina. Baka may underlying na condition na. Okay? Hindi natin sobrang lalaliman yung mga diagnosis and symptoms as this should be discussed naman sa abnormal psychology ninyo. So, general lang, no, mababaw lang. Proceed tayo sa autism. Ang autism naman or ASD ay tinatawag in clinical term na autistic or autism spectrum disorder. Ito yung mga taong hanggang 1-year-old ay parang normal yung development tapos biglang may subtle signs na hindi typical yung development niya. Like, hindi nagbabubbling. 'Di ba? Dapat after cooing, bubbling. Hindi naggaganon. Hindi nagpo-point ng fingers. Like, very little eye contact. Tapos, sa 18 months, halos hindi pa nagsasalita. And if magsalita man, inuulit lang niya yung sinasabi ng iba, may echolalia. At yung classic na hand flapping, yung repetitive movement na makikita sa mga kids with ASD, hindi siya simpleng palakpak yung super palakpak lang. Hindi siya clapping, flapping, F, no? So,
parang pinapalo niya yung parts ng katawan niya and normally used to manage emotions like excitement, stress, or sensory overload. Kaya sa mga movies, if nakanood na kayo, uh, you would see them na parang pinupukpok yung temples nila because of stress, gano'n. Tapos tuloy-tuloy yun, 'di ba? Yun. One thing about ASD is that it is a spectrum. Ibig sabihin, malawak ang range ng experiences nito. May mga nonverbal na need ng substantial na support araw-araw. Tapos may mga nasa high functioning end ng spectrum. Normal or above average yung intelligence. Maayos yung speech pero may social impairment pa rin at restricted interests. And nahihirapan sila sa joint attention. Okay? Ito yung ability ng bata na mag-eye contact at tumingin sa parehong direksyon ng ibang tao. Kapag tinuro ng nanay niya yung isang bagay, natural na titingin yung bata sa direksyon na yon, di ba? Pero para sa mga batang may ASD, hindi ito automatic. And ito ang isa sa pinaka-reliable na early indicator ng ASD. Alright? They are also extremely sensitive to sensory stimulation. Ang mundo ay literally mas overwhelming para sa kanila. Ang malakas na tunog, yung bright lights, texture ng damit, yung mga bagay na hindi naman natin masyadong pinapapansin, ay puwedeng maging overwhelming para sa kanila. At yung Asperger syndrome na malamang narinig na ninyo, officially hindi na ito separate diagnosis sa DSM-5. Kasama na siya sa umbrella ng ASD. Pero marami pa rin sa mga tao yung nag-a-identify bilang Aspies. Okay? Sila yung mga individuals with autistic traits who had high intellectual ability and no significant language delays. Pero ngayon sa DSM-5, sila ay ASD level 1 na, meaning high functioning or without intellectual or language impairment. Okay? Yan. Alright. Yun yung idea ng Asperger syndrome. Okay. So bakit nagkakaroon ng ADHD or ASD? Una, yung classic myth, hindi dahil sa sugar ang ADHD. Alam ko yung wag kang kumain ng candy baka maging hyperactive ka. Yun yung mga words na sinasabi ng mga lola natin, 'di ba? Pero controlled clinical studies worldwide, ang sabi walang relationship sa pagitan ng sugar consumption at hyperactivity. Okay? That's a fact. Alright? Walang relationship yung sugar consumption at hyperactivity. Para sa ADHD, ang genetics at environment yung nagtatrabaho ng sabay. For example, yung nanay na naninigarilyo habang buntis, merong increased risk ito ng conduct at impulse problem sa anak. And interestingly, only if the child has a specific form of a dopamine gene, kung wala yung gene, hindi ganun kalakas yung effect. Genetics at environment together pa rin, hindi separately. Para sa ASD, mas complicated kasi hindi pa fully understood ang causes, pero maraming identified risk factors. Ang maternal infections during pregnancy like fever, pneumonia, and bronchitis ay may significant correlation sa ASD development ng anak. Ang low vitamin D in utero ay more common din sa children with ASD. Sa children with ASD. At yung brain development, fascinating siya kasi yung brain ng baby na may ASD ay smaller than normal at birth. Pero biglang nag-grow, lumalaki ng mas mabilis kaysa sa normal na first few years. So, yung brain ng 5 years old na may ASD ay katulad ng sukat ng 13 years old na walang ASD. Abnormal growth rate yan. Yung frontal lobes, yung parte ng brain na nagpo-process ng social information ay less well connected sa mga may ASD, and the amygdala larger than normal. Both of these ay may contribution sa social and emotional symptoms. Okay? Then, the mirror neuron theory, although interesting, inconclusive pa rin. Kasi mas current na theory is noisy brain networks. Yung utak daw ng ASD or yung utak ng may ASD ay hindi nakakapag-communicate predictably, na nagpapahirap sa pag-process ng environment. Imagine mo, parang laging may static sa connection. Hindi madaling maintindihan from their end. So, super overwhelming ng mundo, di ba? Okay? Gets po? Gets naman ang ADHD at ASD?
Okay. Okay, so let's proceed with skits. Okay? Proceed tayo. Isa sa pinaka-misunderstood na psychological disorder ay schizophrenia. Unang-una, let's kill the biggest misconception. Kapag narinig ng karamihan schizophrenia, iniisip nila yung taong may dalawang personalidad. Okay? Mali po yun. That is a split personality. Iba yun. Ibang-iba. Yun ay isang dissociative identity disorder. Babanggitin naman natin later, pero go muna tayo sa schizophrenia, okay? Ang split ay tinutukoy ng pangalang schizophrenia. Kinoin yun ni Eugene Bleuler noong 1908. And hindi siya tungkol sa split personality. Ito ay tungkol sa fracturing ng cognition, emotion, and perception ng tao. Parang yung utak daw ay hindi makakagawa ng cohesive, connected na picture ng reality. Doon yung split, hindi sa personality. Okay? Ang schizophrenia ay isang psychotic disorder. Ibig sabihin, may profound na pagkawala ng contact sa reality. Hindi makikilala ang real mula sa imagined. And about 1% ng US population lang ang meron. So medyo rare, medyo bihira ito compared sa anxiety at depression. Pero seryoso pa din siya. And in genetics, strong pa rin siya. Kapag mas maraming first degree relatives mo na may schizophrenia, um, parent, sibling, child, mas mataas ang risk mo na magkaroon ng schizophrenia. Pero, important reminder, wala pa ring iisang gene na nagkukos ng schizophrenia. Multiple genes, multiple environmental factors, complex interplay pa rin. So ano ba ang actual na symptoms ng schizophrenia? Kasi marami tayong assumptions na mali. Para ma-diagnose, kailangan ng kahit 2 sa 5 symptoms na present ng isang buwan or more. And dapat isa sa 2 symptoms na yon ay galing sa first 3 symptoms: delusions, hallucinations, or disorganized speech. Ngayon, 3 kategory ang symptoms: positive, negative, and cognitive. At dito, ang positive ay hindi ibig sabihin na parang good, no? Ibig sabihin nito ay presence ng isang abnormal na behavior. At ang negative naman ay ibig sabihin absence ng normal behavior. So yung positive symptoms, yung mga dramatic manifestations. Una, yung hallucination. Ito yung convincing sensory experiences na walang external stimulus. Sa schizophrenia, pinaka-common ay auditory hallucination. Nakakarinig sila ng boses without external stimulus. At para sa mga may schizophrenia, yung mga boses na yon ay totoo sa kanila kahit walang nakakarinig na iba. Hindi lang nila iniisip, totoong naririnig nila yung boses. Yung delusions naman ay false beliefs na hindi matanggal kahit may evidence na mali sila. Kunwari, yung naniniwala na may message para sa kanya yung puting ilaw, o yung naniniwala na siya ang sugo ng Diyos, siya si Jesus Christ. Kahit may patunay na mali siya, they still believe that. No? Parang parang naniniwala silang may gustong pumatay sa kanila or crush sila ng isang sikat na celebrity. Ganon. Asawa sila ni Jungkook, crush sila ni V. Parang ganon siya. That's delusion. Okay? Alright. So, ang negative symptoms naman ay yung may mga missing. Yung hindi present. Kunwari, emotional flatness. Di ba? Hindi makapagsalita ng normal. May catatonia. Parang statue lang, hindi makapagsalita. Right? Okay. So, basta kapag may kulang, that's negative. At ang cognitive symptoms, problems sa memory, attention, reasoning. Ito yung madalas na hindi nakikita ng ibang tao, pero malaking impact sa araw-araw na functioning. Part nito yung word salad. Nagsasalita yung tao, grammatically okay yung sentence structure, pero ang meaning, wala. Nag-iimbento ng bagong words. Kunwari, plosity, putenance, amoration, mga salitang hindi nag-i-exist. No? So, bakit nangyayari ang schizophrenia? Okay? Ang pinaka-helpful na framework ay ang diathesis stress model. Simple lang siya. Ang biological predisposition natin, ang vulnerability natin na galing sa genetics natin plus the stressful o abusive na environment at yung combination nila ang nagkakos ng disorder. May specific na two-stage model.
para dito. Stage 1 is the genetic biological foundation and stage 2 is the environment trigger pagkatapos ng conception. So, may interesting fact na nalaman yung mga researcher, yung mga bata daw na may pet dogs sa bahay nila nung infancy at early childhood, significantly lower ang risk nila na magkaroon ng schizophrenia. Hindi pa fully understood kung bakit, pero may papel daw ang bacterial exposure from the pets. Yung genetics, sa part ng genetics, 70 to 85% heritability. Malaki, pero hindi inevitable. Yung famous na example is the identical twins, 'di ba? Pareho silang 100% same DNA, pero yung isa ay pwedeng magkaroon ng schizophrenia tapos yung isa hindi. Ibig sabihin, ang genes ay hindi sapat na explanation. May environmental na component pa rin. Yung mechanism, epigenetics. Ang genes ay pwedeng i-switch on or off ng environmental experiences. May 100 genes na related sa schizophrenia na may epigenetic tags. Okay? Yung childhood trauma naman, like yung abuse, neglect, ay associated din. And yung brain abnormalities, enlarged ventricles, dysfunctional prefrontal cortex, smaller hippocampus at yung excessive pruning, kapag may gene na tagged for excessive synaptic pruning, higher ang risk mo. Kaya it somewhat makes sense kasi yung reduced brain tissue sa prefrontal cortex ng may mga schizophrenia, like too much pruning ng brain tissue na kailangan para sa problem solving at emotion regulation. Okay? Sa neurochemistry naman, ito yung dopamine hypothesis na nagsasabing may excess ng dopamine activity supported ng evidence na ang amphetamines ay nagmimimic ng hallucinations at delusions ng schizophrenia. Pero hindi complete ang picture. Kasi ang glutamate deficiency, they found out din na may malaking role. Ang PCP at ketamine, hindi sila nakakaapekto sa dopamine. Pero binablock nila yung glutamate. At nagdudulot yon ng symptoms na katulad ng schizophrenia. So yung current understanding is that both dopamine at glutamate abnormalities ang kasali, hindi lang iisa. Okay? Okay. So, now we have depressive disorders. Lahat tayo nakakaramdam ng lungkot. Okay? Na-reject ng crush mo, binasted ka, malungkot yun, di ba? Bumagsak ka sa exam or may INC ka, malungkot din yun. Di ba? Yun ay normal response sa hardship ng buhay. Pero kung hindi ka makaalis sa kama ng ilang araw, yung hindi makakain kasi sobrang despair, sobrang lungkot, yung walang dahilan para maging ganun pero nangyayari pa rin, that's a different story. Ang major depressive disorder ay hindi lang feeling sad. Para ma-diagnose, kailangan ng kahit 5 sa 9 na symptoms na tuloy-tuloy ng kahit 2 linggo. Consecutive. Okay? Okay. So, ito yung mga depressive symptoms. Una is the una is the depressed moods that stays low all day for several days. Second, reduced interest or pleasure in doing anything. Third, significant change in body weight. Fourth, sleep disturbances, sluggishness or restlessness, daily fatigue or loss of energy. Seventh, daily feelings of fatigue or loss of energy. Daily feelings of worthlessness, self-reproach, or excessive guilt. Eight ay ang lack of ability to concentrate or think clearly and the recurrent thoughts of death or suicidal ideation. Ito yung 9. And any 5 of those should be persistent sa loob ng 2 magkasunod na linggo. At yung isa sa pinaka-misunderstood na bagay tungkol sa depression, maraming tao ang iniisip na ito ay basically extreme sadness lang. And that's not always the case. Maraming tao na may depression ay nagsasabing yung pinaka-disabling part ay hindi yung lungkot, kundi yung kawalan ng ability to feel anything. Kahit yung positive emotions like joy, di ba? Kahit excitement, parang naka-off yung switch ng emotions nila. Yung isa sa mga excerpt ni William Styron, isang Pulitzer Prize-winning novelist, nakaranas kasi siya ng major depressive episode nung mga 60s na siya. And sumulat siya ng, sabi doon, all this
I realized was more than I could ever abandon. Describing yung moment na hindi niya matuloy yung plano niya na mag-suicide. Mabigat yun. At yun ay isang real account ng karanasan ng isang depressed person. Seryoso yun, no? Suicidal thinking ay actually included bilang isa sa siyam na diagnostic symptoms. About 7% ng US population, 3 times more common sa 18 to 29 years old kesa sa mga 60 plus. Ibig sabihin, yung age group natin ngayon ay ang pinaka at risk. At yung mga babae ay 2 hanggang 3 beses na more likely ma-diagnose kesa sa mga lalaki. And that's because men are not as open as women to their emotions. They don't talk about it due to social norms, but stats don't lie. Right? Okay? Okay. So, ano yung origin ng depression? Una is the learned helplessness. Ito yung isang concept na galing sa classic na animal experiments. Okay? So, yung hayop, naka-cage siya, nakakulong siya. Tapos, yung kulungan may electric floor. Kahit anong gawin niya para maalis yung shock, hindi gumagana, hindi niya matanggal. Eventually, titigil siyang mag-try. Kahit kapag bukas na yung pinto, kapag pwede na siyang umalis, hindi na siya gagawa ng effort. At ito yung kino-connect sa depression sa tao kapag paulit-ulit na nagkakaroon ng stressful na experience na hindi mo makontrol. Kunwari, may relationship, nasa relationship ka na sobrang toxic, hindi mo na maintindihan kung paano babaguhin. Or pag nasa trabaho ka, laging may problema kahit anong gawin mo hindi na siya maiwasan. This time, puwedeng ma-develop ng isip mo yung pattern ng hopelessness. Iniisip niya, wala ng silbi. Kahit anong gawin ko, wala namang magbabago. Paulit-ulit na lang, ganito na lang tayo ulit. Parang gano'n siya. Okay? Sa gobyerno ngayon, a lot of people sa laylayan iniisip, wala namang pakialam yung gobyerno kahit sinong nakaupo. Ako na lang kakayod para sa sarili ko. Hindi na ako aasa sa kanila. Tapos biglang hindi na siya nakialam. Hindi na siya umasa. Ending, hindi na siya bumoto. Yun ang emotional na core ng maraming depressive experiences, hindi lang lungkot, kundi helplessness. Okay? Now, childhood trauma ay strongly linked din. Ito ay consistent across racial groups at hindi lang sa individual. Yung mga babae na may adverse childhood experiences ay mas likely pang magkaroon ng postpartum depression at magkaroon ng anak na may psychological disorder. So, intergenerational yung impact. Sa biological side, genetics ay 40% ng risk. Ang serotonin deficiency ay isa sa pinaka-well-established na biological markers ng depression. Kaya ang SSRIs ay effective na treatment para sa marami. Tapos may bagong research tungkol sa gut microbiome, yung bacteria sa digestive system. Kapag na-disrupt yung balance dahil sa stress, pagkain, or sakit, nakakaapekto siya sa mood. Ang gut microbes ay nagre-release ng serotonin at GABA, parehong neurotransmitters na involved sa depression. So yung gut feeling na sinasabi natin, may literal na science behind it. Okay? Alright. Now, bipolar disorder. Ito yung often misunderstood na disorder na madalas na ginagamit ng basta-basta sa pop culture in modern days, no? Example, may magkaibigan. Then, sinabihan niya yung isa na, bipolar ka naman or may bipolar ka ba? Tapos, yung reason bakit sinabi ng friend niya yun sa kanya is that dahil lang sa mood swing. Hindi po ganun kasimple yun Ang bipolar disorder ay severe mood cycling. Hindi lang mabilis na mood swing sa loob ng isang araw. Ito ay about cycling between full manic episode at major depressive episodes. No? Each one ay nagtatagal ng ilang araw hanggang ilang linggo. Yung manic episode, sa start, maganda pa 'to. Sobrang energy, feeling invincible, very productive. Pero it inevitably unravels, no? Nagiging grandiose thinking, nagiging impulsive sa spending sprees, impulsive sexual relationships, shoplifting, grandiose delusions na special ka, na may special powers ka, na alam mo ang lahat, 'di ba? Na all-knowing ka, gano'n. Gets po? Okay. So, kunwari sa interview ni Demi Lovato, sinabi niya, nag-stay up siya hanggang 5 AM.
tapos nakasulat siya ng 7 kanta sa isang gabi. She feels invincible. At dahil hindi pa siya na-diagnose, tinry niyang mag-self-medicate. Sabi niya, when you don't know what's happening, why you're feeling certain ways, and you don't have the answers yet, people tend to self-medicate. At doon nagsimula yung substance abuse issues para sa marami. Yung point ni Demi Lovato na relevant pa rin ngayon is that you treat the med you treat the mental illnesses as physical illnesses. Sabi niya, my diabetes happens to be my mental illness. When I work out, when I take my therapy, when I take my medications, for me, that's my treatment plan. That's my insulin. Hindi natin sinasabi na yung taong may diabetes na kaya mo yan, willpower lang, malalagpasan mo din yan. Hindi ka naman, huwag ka magpakain sa sakit mo. 'Di ba? Hindi natin sinasabihan ng gano'n yung mga taong may diabetes. So bakit natin sasabihan ng gano'n yung may mental illness, 'di ba? That's the logic, right? We treat the mental illness as if it's a physical illness kasi sakit pa rin siya. Yung hypomanic episodes naman ay nearly the same symptoms ng mania, ng manic episodes, but shorter in duration. They last at least 4 days, no? Hypo means below. So less severe siya sa compare sa mania. Alright? May mnemonic para madaling tandaan ang symptoms ng mania. It is called dig fast. Okay? So, it is dig fast because it is dig fast. D for distractibility, I for indiscretion, G for grandiosity, F for flight of ideas, A for activity increased, S for sleep decreased, no? T for talkativeness. Okay? Yun lang. Kailangan nyo lang tandaan yung mnemonic na yan. Right? Now, sa DSM-5, may dalawang type ng bipolar depending on the severity ng mania. Bipolar 1 is more severe, involving yung presence ng full manic episode that alternates with episode of major depression in most cases. Bipolar 2 naman, which is less severe, is characterized by a hypomanic episode. People with either form of bipolar disorder often find the initial onset of the manic phase quite pleasant, even desirable, di ba? Until they reach the depressive phase. Yun yung heartbreaking. Nakakatakot yun kasi one day you're over the top to the max yung energy, super productive, then in a split second, wala ka nang natapos. Di ba? In a split second, isang kisap mata, boom, you hit the rock bottom. Okay? Meron pang isang type ng bipolar, an even milder case pero mas matagal. It's called cyclothymia. Okay? Parehong parehong manic at depressive symptoms pero hindi pa aabot sa full criteria ng hypomania or major depressive disorder. Still disruptive pero less severe, okay? Para sa causes ng bipolar disorders, parehong biological at environmental factors ang nagtatrabaho. Interestingly, ang prenatal exposure sa malaking amount ng alcohol ay nagkukos ng permanent effects, kasama ang increased risk ng bipolar disorder. Hindi lang fetal alcohol spectrum disorder yung present, okay? May wider range ng psychological disorders na possible. Yung sa genetics part naman, complex yan. Maraming gene variations ang involved. Sa twin studies, kapag ang isang identical twin ay may bipolar, may 40 to 70% chance na yung isa magkaroon din. Pero kahit 70%, life events at stress ay may role pa rin. Okay? Hindi guaranteed kahit dun sa pinaka-genetically similar na twins. Right? Yung prefrontal cortex naman natin, amygdala, hippocampus at basal ganglia, lahat yan ay may abnormalities sa mga bipolar. Okay? At ang connectivity sa pagitan ng prefrontal cortex at amygdala, yung key areas para sa emotional processing, ay may problems din. Yung neurochemistry ay particularly interesting kasi parehong manic at depressive phase ay may low serotonin. Pero yung pagkakaiba sa manic phase, low serotonin ay coupled with high norepinephrine. Sa depressed phase, low sila pareho. Yun yung explanation sa drastically different moods sa parehong disorder. Okay? Very biological. Right? Okay. Lahat tayo nakakaranas ng anxiety before a big exam,
before a job interview, bago magsalita sa harap ng maraming tao, normal yon. Normal response ng katawan sa perceived stress. Pero kapag yung anxiety ay persistent, repeated, or disproportionately intense at nag interfere na siya sa ability mong mabuhay ng normal, that's anxiety disorder. Okay? About 19% ng US population, 1 in 5 people, ay may anxiety disorders. Ito yung pinaka-common na category ng psychological disorders. Interesting yung demographic findings dito kasi yung mga Caucasians ay more likely ma-diagnose kesa sa people of color. And yung mga babae ay may higher rates kesa sa lalaki. Okay? Pero yung important catch is that ang strong ethnic identity na madalas na present sa minorities ay nagbibigay ng resiliency na nagpapababa ng risk ng anxiety disorders. Okay. So, may 5 major types tayo na pag-uusapan. Pero very overview lang, no? Sa taas lang. Di natin discuss yung mga symptoms and in the deeper causes. Okay. So, first is the general anxiety disorders or the GAD. Ito yung laging nag-aalala tungkol sa halos lahat ng bagay. Yung tinatawag nating worrywart na hindi matandaan kung kailan sila nagsimulang maging ganon. But the important thing is that they do not worry about a specific thing. They worry about every single thing. Para sa kanila, kahit maliit na bagay ay nagiging source ng anxiety. Iniisip nila, baka mali ako, baka mali yung ginawa ko sa trabaho, baka galit sa akin yung kaibigan ko, baka may sakit yung nanay ko, ganyan, 'di ba? And hindi nila matandaan kung kailan yung nagsimula. Basta for them, lagi na lang silang ganun. Okay? Second is the panic disorder. Hindi lang panic attack. Core nito ang panic attack. Okay? Imagine, biglang nararamdaman mong mamamatay ka. Heart pounding, hindi makahanap ng hininga, ganyan, lightheaded, parang nagki-crazy. Karamihan ng tao ay naiisip na heart attack yung nangyayari sa kanila. Dadalhin sila sa ER, pero wala namang mahanap na physical cause. And ang pinaka-cruel na part ng panic disorder is that yung takot sa future panic attacks, nagdudulot yun ng anxiety na nagdudulot ng mas maraming attacks. So merong positive feedback loop. Hindi siya good sense ng positive ha. Sa mathematical sense, amplifying itself. It's a vicious cycle. Paulit-ulit siyang ganun. 'Di ba? Matatakot siya for future panic attacks, so magkaka-anxiety siya. Then that anxiety will make more panic attacks. That's the loop forever. Third ay ang social anxiety disorder. Ay sorry, di ko napindot yung panic attack. Anyway, third is the social anxiety disorder. Ito, under ito ng phobias. Kasi formerly, ang tawag sa kanya ay social phobia. Ang phobia ay isang anxiety disorder. Irrational na takot sa particular something. And yung social anxiety disorder ay hindi lang introversion or shyness. Ito ay paralyzing fear ng humiliation at embarrassment. No? Kunwari si Sian, nag-grocery siya, pero hindi siya makapagtanong sa attendants kasi baka magmukha siyang tanga. And ayaw niya nun. Natatakot siyang ganun. Natatakot na quiver yung boses niya sa cashier. At yung ironic part, yung sobrang anxiety niya ay nagdudulot sa kanya ng nervous behavior na nakakaakit lalo ng attention. So merong self-fulfilling prophecy, di ba? Ang important thing dito sa social anxiety disorder is that they are not just shy. Hindi lang sila basta nahihiya. Meron silang extreme na takot na mapahiya. And yun yung nagdi-deal or yun yung nagkukos ng behavior para mapahiya sila. The more natatakot sila, mas nangyayari yun. That's self-fulfilling prophecy. Okay? Okay. So, fourth is the agoraphobia. Popular misconception nito ay takot sa labas o takot sa malawak na space. Okay? Hindi siya ganun. No? Ito yung takot na hindi makaalis kapag nagkaroon ng panic attack. Ang main fear nito ay kapag nagkaroon ako ng panic attack dito, hindi ako makakaalis, hindi ako makakahanap ng tulong. So, ang ginagawa nila, nagsistay na lang sila sa bahay. Doon kasi they feel safe. At associated sa agoraphobia ang about 1/3 ng cases ng panic attacks. Right? Imagine, di ba? Connected sa panic attack ang agoraphobia. Okay? Lastly is the specific phobias.
yung intense, immediate fear ng specific na bagay o situation like spider, heights, flying, enclosed spaces, okay? Siya yung general term sa phobia na meron. And ang phobia ay naghahati sa 5. And para madali silang maintindihan, ako ay gumagamit ako ng mga mnemonics. Okay? Okay. So, ito yung mga main types ng specific phobia. One is situational, then animal, blood injection injury, other, natural environment. Okay? Yan. So, ginagamit kong mnemonic ay sabon, 'di ba? Now, paano nagde-develop ang anxiety disorders? Una, evolutionary basis. Yung fear mechanism natin ay evolved para sa survival. Kapag may banta, nag-activate ang fight or flight response natin. Useful yun kapag may totoong danger. Ang problem sa anxiety disorders ay nag-activate ang mechanism na yon kahit wala namang actual na danger or disproportionate yung response sa situation. Yung GABA, isang major inhibitory neurotransmitter. Ang trabaho nito ay parang maging brake sa brain natin. Kapag kulang ka sa GABA receptors, hindi effective yung brake. So yung result, sobrang activation ng limbic structures associated sa fear. At yung mga anxiety medications, marami sa kanila ay nagta-target ng GABA receptors, which is further evidence na ito ay involved. Sa genetics, 30 to 40% heritability para sa GAD, panic disorder at agoraphobia. Hindi naman kasing taas ng schizophrenia pero mahalaga pa rin i-take note, okay? Yung personality naman, yung mga taong high sa neuroticism na prone sa worry at anxiety ay more likely magkaroon ng anxiety disorders. Make sense, di ba? Yun. Okay? So, yung ACE study or Adverse Childhood Experiences, ito ay groundbreaking. Kasi 17,000 plus na participants ang in-interview about 8 categories ng adverse child experiences. Like abuse, domestic violence, substance abuse sa household, ganyan. And yung resulta, very dramatic. Ang 4 or more adverse child experiences ay 2.5 more likely na magkaroon ng anxiety disorder. And yung brain development findings, ito yung pinaka-urgent. Yung bata na inalis sa neglectful environment by 1 to 2 years old ay nagkakaroon ng dramatic na increase sa brain size. Kapag naman inalis pagkatapos ng 4 years old, konti na lang yung increase. Tapos kapag inalis by 5 years old, wala nang increase. Diba? Ibig sabihin, may critical window ang brain development. At kapag hindi nabigay ang proper environmental stimulation sa loob ng window na yon, may lasting effects. And possibly magkaroon ng anxiety disorders. Okay? Okay. So now, we proceed with OCD. Ito, isa sa mga most misunderstood na disorder sa popular culture. Okay? Like, madalas nating marinig, ay, OCD ako eh. Ayoko ng alikabok. Ay, sorry, na-OC kasi ako. Sa gawa nyo eh. Pantayin ko lang ha. Parang ganun na lang siya eh, no? Parang ganun na lang siya ginagamit ngayon. Super casual. Pero ang tunay na OCD ay serious at mas debilitating kesa sa preference para sa cleanliness and symmetricality. Ang OCD ay may dalawang part, obsession and compulsions. Yung obsession, which is yung thought na hindi mo mapaalis. Hindi ito normal na nag-aalala ka lang. Ito ay intrusive, persistent, repetitive na thought na nagbibigay ng distress. Kahit ayaw mong isipin, pumipiglas pabalik. Ulit, ulit, ulit. Balik lang siya ng balik, okay? Compulsion naman is yung behavior na ginagawa mo para subukang bawasan yung anxiety na dulot ng obsession. Yung checking ng pintuan ng 15 times bago umalis ng bahay. Yung paghuhugas ng kamay ng daan-daang beses sa isang araw. Yung pagbibilang ng steps, di ba? Hindi ito nagbibigay ng relief o kung magbigay man, panandalian lang tapos babalik agad yung anxiety. And yung critical point dito, compulsion. And yung critical point dito, alam ng karamihan ng may OCD na irrational yung behavior nila. Alam nilang may problem sa kanila. Alam nilang walang connection yung pagtatap ng pader ng 65 times at yung pagkamatay ng magulang nila. Pero hindi pa rin nila mapigilan yung sarili nila.
Okay? Yung brain mechanism kasi dito may circuit na kasali. Yung anterior cingulate cortex na nagbibigay ng perpetual na pakiramdam na may mali na sinasalin ng limbic structures sa anxiety na nagkukos ng intrusive thoughts and compulsive behaviors para ibaba yung anxiety. Brief relief pagkatapos, tapos babalik lahat. Cycle without an end. At yun yung circuit, no? Stuck sa on position. Infections din ay risk factor. Toxoplasmosis at strep throat ay both increased both link sa OCD risk na nagsasabi na ang immune system ay may role sa brain changes underlying OCD. So basically, hindi pagiging OC ang symmetricality or excessive cleanliness. Matatanggap ko yung mga taong magsasabing, na OC kasi ako eh. Kapag mayat-maya niya sinasabi yun sa isang situation. Kunwari, mayat-maya siyang naguhugas ng kamay or nag-aayos ng lagayan or maglalagay ng label sa lahat ng bagay and hindi niya kayang tiisin yun hanggat hindi niya natatapos. After niyang malagyan ng label lahat, magsa-start siyang ikutin lahat ng gamit niya if totoong nalagyan niya lahat. Kapag natapos, uulit-ulit. If ganon yung situation, I would accept you telling me na na-OC ka. Pero if hindi, shut the hell up. Diba? Stop using the word because it's not cool. OCD is a real condition that involves stress and repetitive behaviors. Let's be mindful when we use the term. Okay? Okay. So now we have PTSD or the post-traumatic stress disorder. Okay? Yan. Ito yung disorder na maraming beses nating naririnig pero hindi natin alam o hindi natin nagigets kung ano talaga to. Ang defining feature ng PTSD ay isa siyang catastrophic or horrifying event na nangyayari at ang utak at katawan mo ay hindi makapag-process ng normal. Hindi mo ma-file away yung memory na yon at paulit-ulit siyang bumabalik. Yung mga flashbacks, hindi ito yung nag-aalala ka lang sa isang masamang experience. Hindi ito yung naaalala mo lang siya like nagre-reminisce ka, di ba? Yung flashback sa PTSD ay parang nangyayari ulit ngayon. Parang nandun ka ulit. Parang na-experience mo ulit yung same terror, same physical reaction, same na everything, same emotions. 24% ng US military veterans na nag-serve sa Iraq ay nagkaroon ng PTSD. At sila ay may increased risk din ng depression, drug abuse at suicide. Yung suicide note ng Iraq veteran ay sabi, all day, every day, a screaming agony in every nerve ending in my body. No? Mabigat yun. Pero yun ang reality ng PTSD para sa maraming tao. Yung HPA axis, remember sa discussion natin, ito ay dysfunctional sa mga may PTSD. Hindi makapag-quiet down ng excitement response, laging nasa high alert mode. At sa mga bata naman, kapag nakaranas ng trauma, ang hippocampus ay nagpapakita ng reduced activity. Ibig sabihin, ang PTSD ay nakakaapekto sa academic performance, social development, at emotional development ng isang bata. Kasi affected ang learning and memory nila. Okay? Okay. And normally, PTSD ay nangyayari lang kapag life and death threatening yung situation, no? Or sexual trauma. Yan yung mga yan yung mga possible causes ng PTSD. Okay? Now, dissociative disorders. Ito ay yung mga disorder na nagko-cause ng extreme na break sa memory, identity, or sa consciousness natin. We all experience mild forms ng dissociation. Yung nagde-daydream ka, tapos hindi mo maalala yung oras, ganyan, or yung super absorbed ka sa libro or movie na nakalimutan mo yung paligid mo. That's mild and that's normal. Okay? The dissociative disorders ay nagpapalaki ng effect na yon to the point na yung identity mismo yung nagpa-fracture. Ang pinaka-dramatic ay ang dissociative identity disorder. Dati, tinatawag tong multi-personality disorder.
yung favorite disorder ng mga horror movies. Yan, sobrang pinagkakitaan pero yung actual na condition ay may complex at mas heartbreaking kesa sa Hollywood version. Okay? Ganito kasi siya. Kunwari si Nico, 'di ba? May 27 distinct identities siya. Tatlo sa kanila, babae, may mga matatanda, may mga bata, may mabait, may argumentative, and yung young Nico, yung dim and frightened child ay nagkukwento ng history ng terrifying na childhood trauma. At doon natin makikita yung core ng DID. Ito ay isang coping mechanism. Okay? Yung event ay masakit, super traumatic, to the point na yung isip ay humiwalay na sa sarili when that event happened. No? At kapag nangyari 'to ng paulit-ulit lalo na sa early childhood bago pa maging stable yung identity ng bata, multiple selves ang nade-develop. Kaya naman yung DID ay strongly linked sa childhood trauma before age 9. Okay? Yun yung window kasi kung saan malleable pa ang identity. More than 90% ng my DID ay nag-report ng sexual or physical abuse. Yung suicidal attempt rate naman dito sa DID ay 70%. Sobrang seryoso nun. Hindi lang siya dramatic. Hindi dramatic yung disorder. Totoo yung suffering. Ramdam mo yung suffering dun sa stats ng 70% na suicide attempt rate, di ba? Sobrang hirap nun. Okay? Yan. Alright. Now, sa ating final and last category, which is the personality disorders, if we go back sa personality, sa sobrang haba nun, sinabi lang na ang personality ay adaptable. Flexible tayo depende sa situation. Kahit yung pinaka-extroverted sa atin ay nagiging tahimik sa klase ng tahimik na professor. Right? Personality disorders ay nangyayari kapag ang personality patterns ay rigid and inflexible, hindi nababago, and nagkukos ng malaking problem sa interpersonal relationships at everyday functioning. 15% ng adult population, 20% na young adult population, ages 18 to 25. Okay? So again, relevant ito sa age group na naman natin. Tayo na naman yung target, 18 to 25. May tatlong clusters ang personality disorders. One is the cluster A, which is the odd and eccentric. No? Yung mga taong odd or eccentric ang behavior, mahirap mag-fit in sa social world. Okay? Tatlo to. Tatlo to sila at lahat ay may common thread. Yung pakiramdam nila, hindi nila kayang mag-fit in. Una is the schizoid personality disorder or schizoid PD. Sila yung mga personality, sila yung mga taong genuinely ayaw ng close relationships. Hindi sila awkward lang or introvert. Genuinely walang gusto ng connection. Emotionally aloof, reclusive, bored sa jokes ng iba, mas prefer nila yung solitude, no? Um, Indifferent din sila or indifferent din sila sa praise or criticism. At ang important note, hindi ito antisocial personality disorder. Kadalasan kasi nako-confuse yung mga tao sa dalawa, no? Ang schizoid ay asocial, hindi nag-e-enjoy ng social interaction. Ang antisocial ay cluster B na pag-uusapan natin mamaya, completely different and potentially dangerous. Okay? Now, second is the schizotypal personality disorder. Katulad ng schizoid, isolated at asocial. Pero dagdag pa ang very odd thoughts at perceptual distortions. Yung naniniwala na ang article sa newspaper ay para sa kanya. Yung may peculiar na paraan ng pag-dress, ng pagbibihis at pagbe-behave, di ba? Tinatawag silang mga higher functioning version of schizophrenia. Parang nasa borderline ng personality disorder at psychotic disorder. They feel na yung balita ay about sa kanila kahit hindi naman. Na parang lagi silang pinag-uusapan. Ganon. Now, yung paranoid personality disorder naman ay yung sobrang suspicious at mistrustful sa lahat. Hindi ito healthy skepticism, no? Ito ay unwarranted at not adaptive na suspicion. Palaging nagtetest ng loyalty ng kaibigan or asawa, may slight ka man
or wala na mistrust sa asawa mo, magtatago ng galit ng sobrang tagal, no? Example, kunwari may paranoid PD si Lovely. Oh, may paranoid PD si Lovely. Tapos nalaman niya na may workmate siya na na-promote sa posisyon na gusto niya. Hindi lang siya nagalit dun sa workmate. Naniniwala siyang sinadya ng boss niya na sirain yung career niya. Kapag nakita niya yung mga workmate niya na nag-uusap, maniniwala or naniniwala siyang pinag-uusapan siya ng masama. Everything becomes evidence of conspiracy against her. Ganon po ang paranoid personality disorder. Okay? Okay. So we proceed with cluster B. Yan, ang dramatic emotional, yung mga taong impulsive, exaggerated, yung sense of self, and attention seeking. Ito naman, apat sila. Una is the histrionic personality disorder o ang HPD. Ito yung mga taong need na laging center of attention. Very dramatic, seductive, flamboyant, yan. Yung emotion na intense sa labas pero typically ingenuine. Parang nag-a-acting palagi, yun. Next one is the borderline personality disorder. Isa sa mga most complex, yung out of control na emotions combined sa intense na takot na ma-abandon ng mga taong mahal nila. At yung idealization, devaluation cycle, nagmamahal sila or minamahal ka nila ng sobra tapos biglang kinapupuutan, kinagagalitan ka na nila agad. At paulit-ulit yon. Pero meron silang fear of abandonment. Yun yung pinaka-note sa kanila. No? Yung self-harm, like cutting, burning, ay more common sa borderline personality disorder kesa sa ibang disorders. At ang brain research ay nagpapakita ng overly sensitive amygdala response sa negative stimuli. Ibig sabihin, ang mga negative na bagay ay literally mas intense na nararamdaman ng mga may BPD kesa sa iba. Okay? Pangatlo is the narcissistic personality disorder. Ito mga arrogant, exaggerated sense of self-importance, hindi lang confident, grandiose talaga. Unrealistic demand sa iba. Ini-ignore ang need ng iba. Pwede silang maging successful pero ang narcissism ay madalas na nag-isolate sa kanila sa huli. Parang ganun, okay? Parang same sila ng HPD, ng histrionic, but they differ in motivation. Yung HPD, yung histrionic, they seek emotional validation through dramatic, intimate, and often superficial behavior. Tapos yung NPD naman or narcissistic personality disorder, they seek admiration to validate an inflated, grandiose sense of self-worth. HPD is characterized na warmth, no? Medyo mainit yung pagtanggap, intense, and emotional behavior. Very emotional sila. Whereas NPD is cold, arrogant, and lack of empathy. Mas mabait yung histrionic compared sa NPD. Okay? Ang antisocial personality disorder naman, ito yung pinakaseryoso, yung dating tinatawag na sociopathic or psychopathic, no? Extremely impulsive, deceptive, violent, ruthless, callous. 3% lang ng general population yung meron nito, pero 45 to 75% ng male prison inmates ang diagnosed dito. Sobrang disproportionate na representation sa prison population. And again, antisocial is not asocial. Asocial ay introvert, hindi nagre-relate sa social situations. Antisocial personality is potentially dangerous criminal behavior. Very different. Kaya hindi ko nagigets yung antisocial social club. Kasi how come it is a social club if they are potentially criminals? No? Antisocial PDs are dangerous. If alam mo ang meaning ng word na antisocial, you'd be afraid to use that word. At least for me, on my end, no? Yun yung feeling ko. But anyway, okay. So, now, lastly, we'll go with cluster C. Anxious, fearful. Ito yung mga persistent anxiety, restriction, and fear. Tatlo to. And sila yung avoidant PD, yan. Dependent PD.
And the third one is commonly confused, which is the OCPD, Obsessive Compulsive Personality Disorder. So let's focus on that one, OCPD. Yung pagkakaiba ng OCD at OCPD ay ang OCD may specific intrusive thoughts at compulsive behaviors para bawasan yung anxiety. Yung ulit-ulit na naghuhugas ng kamay, paulit-ulit na nagche-check ng pintuan at alam ng OCD, no? Alam ng may OCD na may problem sila. Alam nilang irrational sila. However, OCPD, ibang-iba. Hindi ito focused sa specific na obsession or compulsion, pero meron silang OC. Meron silang obsession and compulsion. Pero ito ay pervasive na rigidity sa lahat ng aspect ng buhay. At ang key difference is that hindi alam ng OCPD, hindi alam ng may OCPD na may problema sila. Sa tingin nila, yung paraan nila ay yung tamang paraan ng paggawa ng lahat. Example, may 32 years old na accountant, no? Gumigising siya exactly 6:47 AM. Hindi 6:45, hindi 6:50, 6:47. Kapag na-distract 'yun, wala na, sira na 'yung araw niya. Tapos kumakain siya ng soft-boiled eggs, exactly 2 minutes and 45 seconds. Specific na schedule na hindi pwedeng baguhin. At yung relationships, he begins to resent the intrusion upon his schedule a woman inevitably causes. Yung bedtime ritual, spray sinuses, 2 aspirin, straighten apartment, 35 sit-ups, kailangan magbasa siya ng 2 page ng dictionary, di ba? At kapag yung girlfriend niya gusto pang makipag-usap after nun, intrusion na yon sa schedule niya. Hindi niya nako-consider na mahal siya, 'di ba? Na may nagmamahal sa kanya, na minamahal siya kapag ini-intrude yung schedule niya. Kasi schedule is the very important to OCPD people. Yun ang OCPD. Ang buong buhay niya ay organized around rigid rules at rituals. At ang sino mang lumabag sa system na yun ay nagiging problem sa kanya. Ang prime example nito ay si Sheldon Cooper. Okay? Meron siyang OCPD. Okay. So, just remember these clusters, major symptoms and PDs, okay? Kailangan nyo lang tandaan sa PD yung cluster mismo. Cluster A, cluster B, cluster C, kung saan siya nakabilang kasi madalas tanong yan sa mga exams, sa mga board exams. So, paano ba nagde-develop ang PD? Okay? May mga researchers na nag-aral ng convicted murderers at nalaman nila na may cluster of traits ang karamihan sa mga to. Lalaki, galing sa abusive at neglectful na households, may kahit isang psychological disorder, often antisocial personality disorder, at nakaranas ng head o brain injury. And yung frontal lobes at amygdala ng maraming violent criminals ay unusually disordered sa size, activity, at sa function. Pero ang important na takeaway dito ay hindi sapat ang isa lang sa mga conditions na to. Para maging antisocial at violent, kailangan ng karamihan o lahat ng mga conditions na to combined. Okay? Yung neuroplasticity principle na natutunan natin earlier, living under constant threat of abuse and stress literally nire-reshape ang neural connectivity ng brain. Less complex ang synaptic connections, especially sa frontal lobes na responsible for impulse control, decision making at social intelligence. Kapag lumaki kang palaging takot, palaging nasa survival mode, yung neural systems mo ay nagwa-wire para sa high anxiety, impulsive behavior at constant alertness. Yun ang kondisyon ng utak na nag-a-adapt sa constant danger. Pero yung same condition, kapag sa normal life na nagkukos ng behavior na pwedeng maging violent o criminal. Okay? At sa genetics, may specific na gene na kapag yung particular form na to combined with childhood abuse ay nagpapataas ng probability ng pagiging violent at antisocial behavior sa adult. And doon tayo babalik sa main message na hindi lahat ng may personality disorder ay nanggagaling sa abuse. Hindi lahat ng na-abuse ay magkakaroon ng PD. Pero yung interplay ng biology at adverse experiences consistently makikita sa research bilang major contributing factor. At ang pinakamalaking takeaway nating lahat sa psych disorders ay psychological disorders ay hindi sign ng weakness.
hindi signs ng kasalanan at hindi signs ng pagkabaliw. Sila ay komplikadong kondisyon na may biological, psychological at environmental origins. All of them are treatable. At ang perspective sa kanila, tulad ng ginagawa natin ngayon, ay isa sa pinakamahalagang step para mas matanggap sila at matulungan. Okay? Okay. Hindi ko alam if napansin nyo, pero medyo mabilis at mababaw yung discussions about the disorders, no? That's because abnormal psychology is the correct subject for you to study the disorders deeper. Mas mababaw kasi overview lang ang aaralin talaga natin dito. I hope I did not disappoint you guys, but I want you to be hopeful and excited sa abnormal psychology, okay? That's all for the psych disorders, at least the introduction to psychological disorders. Last discussion natin ay ang interventions, which will be uploaded on Tuesday. Yan. Okay. So if you have any questions, let me know sa Facebook or Discord. Thank you so much and you have a great day. Bye for now.